on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Okay, magandang hapon po mga kababayan. Ito po yung lingkod Jake Ortiz sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWAD 1098 kHz sa ating mga talapitan. At ngayon po nasa kabila natin, hindi pa po mapasok yung ating kasamahan, si Dr. R. At alam nyo, mga kababayan, ang tatalakayin natin ngayon ay patuloy pa rin tayong mananawagan sa ating pamahalaan na itong kalagayan ng ating mga kababayan na mga OFW, dahil lalong tumitindi ang palitan ng missile, doon po sa Middle East. Naka-20 waves na ata yung sinasabi ng Iran, yung kanilang na atake, ang 20 na may tinatawag sila doon na beses sila nagpalipad ng mga missile sa loob ng 5 araw. Nag-umpisa po yung pang 5 araw na. At yan ay patuloy pa rin ang pag-atake ng Amerika at ng Israel sa Iran, at patuloy din naman yung pagpalipad ng mga missile nitong mga Iranians, laban po sa mga American forces na nakatalaga po dyan sa mga lugar ng Bahrain, yung Qatar, Dubai, yung lugar ng United Arab Emirates, yung Oman, at lalo na sa Israel. Kaya napakahalaga na mabigyan pansin ng ating pamahalaan kung paano nila matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan doon. At yun ang sinasabi ko nung isang araw, nung ako may mga kausap, na sabi ko, alam nyo, ang isa sa mga mahirap ngayon dyan, dahil yung mga lugar na yan na nasa loob po ng Persian Gulf na tinatawag, yan ay mga bayan na salat sa tubig, salat sa pagkain. Halos lahat ng kanilang kinakain dyan, dahil sa dami na ng tao dyan ngayon, hindi lang yung mga overseas Filipino workers, kundi mayroon pang mga ibang lahi na andyan sila sa ngayon. Pero alam nyo, nag-i-import sila ng pagkain. Wala namang traditional na pagkain yung mga lugar na yan, lalo na yung mga Emirates na yan, kundi yung dates, Yun lang naman ang kanilang dyan Kasi karamihan yan, disyerto. At pinagpala lang sila ng Panginoong Diyos na magkaroon po ng maraming langis at yung natural gas sa lugar na yan, kaya yumaman yung mga lugar na yan. Una-una, marami silang gas na yung mga oil, yung crude oil.
Ang pangalawa, kakaunti lang mga tao dyan eh. Ang kanilang population sa totoo lang napakakunti. Dumami lang yan dahil sa mga foreign workers na nagtatrabaho dyan. Lalo na yung Dubai na yan na nagkaroon po ng construction boom dyan, ano? At naging sentro po ng isa sa sentro ng finance sa buong mundo yan. So yan ay yun ang mga ano dyan, yun ang kalagayan ngayon dyan na ang karamihan ng mga pagkain dyan, yan po ay inaangkat, no? Dinadala yan. Ay sarado po ang Strait of Hormuz. Nakita ko kanina sa tinatawag nilang ship tracking application na maraming nakaparada ng mga barko po doon po sa Arabian Gulf, no? Sa labas po ng Strait of Hormuz yan, na hindi makapasok. At marami doon mga tankers, pero marami din doon ang mga container ship. Dahil yung mga container ship na yan, yun ang nagdadala ng mga supply ng mga pagkain at pangangailangan sa mga naturang bansa. Kuwait, Qatar, Bahrain, Dubai, United Arab Emirates, Abu Dhabi. Nakaparking sa labas na hindi makapasok dahil natatakot sila, no? Na baka mamaya madamay ang kanilang mga barko na matamaan ng ligaw na missile. Hindi naman tinatarget ng Iran eh. Yung mga barko, kaya lang tumaas po ang kwan. Ang singil ng insurance companies. Ay Dr. R, bumati ka muna. Wala pa. Sa panahon ng ingay at chismis. Bumati ko kayo. Ay wala pa si Dr. R. At yun ang sinasabi kanina na ang isang problema dyan ngayon, tumaas po ang insurance ng bawat barko. Hindi lang ho talagang 5 doble na tumaas po ang insurance kasi natural ito ang mga insurance companies. Hindi naman nila, kasi pag natamaan lang ng missile yan at nalubog yung barko, kailangan babayaran nila ng insurance yan. Ngayon, naningil naman sila ng mas malaking premium na mukhang hindi tinitingnan naman ng mga shipping companies na mukhang hindi naman dapat, no? Kasi merong lumalabas na $650,000 ngayon ang singil sa bawat barko ng insurance premium lang, ha? Para lang makatransit dyan sa Strait of Hormuz. Makapasok lang sila, ha? Ganon kataas ang sinisingil ngayon ng premium na dati mga 100,000 lang yan. So sinisingil sila ngayon ang malaki ng mga insurance companies, no? Sa na yan. Kaya talagang malaki ang epekto ngayon ng gira na yan sa pagtaas ng insurance, no? At siguro ang shipping rate tumaas din, no? So kaya iyon ay isang problemang malaki ng ating mga kababayan dyan ngayon na haharapin nila, dahil kung yan ay hindi magkaroon ng ceasefire dyan o hindi magkaroon ng tigil putukan, ang dalawang magkabilang panig, no? Ang Iran at saka yung US at Israel, ilalagay sa alanganin yung ating mga kababayan, no? Kasi alam nyo, yun na nga, matataas ang presyo ng pagkain sa lugar na yan, no? Yun ang immediate na epekto sa nangyayaring gira po dyan sa Middle East, no? Yung immediate na effect ng away na yan. So yun ay ang residual effect naman yan dito sa atin, dahil ang mangyayari ngayon, kung hindi ho makalabas ang mga langis, ang mga oil dyan na halos 20% to 25% ng world oil dumadaan po dyan sa naturang daanan na yan na Strait of Hormuz,
ay tumataas ang presyo ng krudo, ng crude oil sa pandaigdig ng pamilihan sa world market. At katunayan, tumaas na presyo ng gasolina dito sa atin. Ngayon, ang isa na malaking problema natin na yan, hindi lang yung pagtaas ng presyo. Baka dumating sa punto mga kababayan, na itong supply mismo ng diesel at gasolina ay mabawasan yung kasi ang ganito po yan wala na ho tayo nung sinasabing refinery sa Pilipinas, at kung hindi ako nagkakamali, ang iba nating petroleum product na binibili, yan po ay nasa binibili natin sa ibang bansa, ang finished product. Wala na hong Petron ngayon, wala nang refinery. Ay, Dr. R, andyan ka na ba? Bumati ka. Oh. Hindi chismis, hindi haka-haka. Wala si Dr. R. Pero nakapasok mo sa ating kung nakakonect na, bumati ka. Naririnig mo na ba ako, Dr. G? Oo, narinig kita. Yan, okay. Medyo naglolo po yung ating ating equipment. Magandang hapon po sa ating mga parang Dr. J, parang ang naririnig ko ang diskusyon na ang tema ng diskusyon na yung tinatalakay ay tungkol doon sa nangyayaring giyera sa Middle East, Dr. J. Ayun na talaga kasi marami tayong kababayan doon 2 milyon ang mga Pilipino doon. Kaya Dr. J. yan ang natin dyan yung concern natin, yung mga kababayan natin. Tama. Kasi marami na rin yung ang aking nabasa, parang dumadami na yung nananawagan na sila'y tulungan na makabalik dito sa sa Pilipinas, Marami po tayong kababayan, hindi lamang po sila located sa Iran, kundi dito sa mga kapitbahay rin ng Iran, sa Middle East, including po Qatar, Abu Dhabi, Dubai, marami po nag-request na matulungan na makauwi, Dr. J. Tama. Alam mo, yung kahapon nga may dumating daw na mga Pilipino from Dubai, Ang karamihan doon, tourist. At may mga ilan-ilan doon na repatriate, pero siguro naman yung mga sinasabi ng OFW doon, yung mga nag-finish contract na siguro doon sa Dubai, At umuwi na. Hindi pa yun ang repatriation na ang gobyerno natin ang nagsisimula ng gobyerno natin, Kasi alam mo, Dr. R, nakikita naman natin ang problema ng ating mga kababayan doon. Despite the fact na mayroong gira, pag uwi nila sa Pilipinas, anong gagawin nila dito? Wala naman silang hanap buhay dito. Ano masasabi mo doon? Pero Dr. J, bago natin talakayan niya, mabalikan ko lang yung sinabi mo. Yun yata yung nakita mo na isang post, di ako nagkakamali, parang kasama pa yata yung isang opisyal dito ng Department of Migrant Workers. Tama pa ito, Dr. J, Tama, Pero nakita ko, meron doon nag-comment, ito daw po, ito Dr. J, ito ay pinacilitate daw ng UAE government. Itong pagbabalik dito sa mga turistang to, yun po yung isang nag-comment dahil meron pong nag-komento doon na sinundan naman po ng katutak naman na komento. Niliwanag po niya, siya po ay residente ng UAE, na ito daw po ipinacilitate lamang ng government ng United Arab Emirates. Oo, United Arab Emirates. So, kasi kung titingnan mo, kung ito ay totoo na ang nag-facilitate ang gobyerno ng United Arab Emirates sa pagtulong na makabalik itong mga na-stranded na ito, nandun kasi yung parang kasing lumalabas ang optics kasi dito, Dr. J, parang
parang tayo na o meron na po tayong nagawa na paraan no, para o hindi po mismo ang nag-effort para maibalik itong mga stranded na OFW ito. Kung totoo man na tama yung sinasabi ng isang residente ng UAE, no? Maaaring totoo. Diba, akala ko kasi ang optics tayo na. Aba, sabi ko, sumigasig yung mga ahensya ng gobyerno natin na mapabalik itong mga ito. Pero yun nga, nalungkot lang ako nung nabasa ko na hindi naman daw tayo yun. Yun ang sabi. Ay, maaaring totoo yan ang sinasabi ng taga-United Arab Emirates na yan, ano? Kasi ang Dubai, sa totoo lang, ang sabi nga ng Dubai, sagot nila lahat ngayon ang mga na-trap doon ng mga turista sa Dubai, no, na maraming tourist na na-trap. Sagot na nila ang lahat ng ang hotel at mga pagkain, no? Kasi na-trap sila, hindi naman kasalanan ng mga turista na yun, no? So, siguro yan, ang goodwill yan ng United Arab Emirates din. At nabasa ko kanina, meron namang naglalanding pala ng mga eroplano na hindi naman totally na wala palang yung zero ang... Napapakamot ako tuloy ako, Dr. G, sa ulo ko. Baka parang dumadami ito ang balakuba ko sa ulo. Okay. Tama yun. Sa totoo lang, marami akong nababasang gano'n. No? Balik, Dr. G, sinabi ko kanina, no? According to sa mga nagkomento, lalo na isang residente ng United Arab Emirates, ayon sa kanya, doon sa nagkomento, no? Ano daw to Dr. J, ito daw ay na-stranded lang alam mo lang yung siguro en route to the United Arab Emirates, tapos unfortunately na-trap na sila dahil biglang naggera. Alam mo yun, di ba? Merong pelikula na ganyan si Tom Hanks yata, di ba? Naalala niyo. So parang gano'n, hindi naman daw lahat yun repatriated. Mas marami yata doon ang natrap lang. Kaya lang, pagdating sa airport, nandun na tayo tapos meron pa tayong tarpaulin. Di ba? Kung totoo po yung sinasabi ng taga-UAE, nakakahiya naman yung ginagawa natin. Nakapakamot ako sa ulo, dumadaming balakuba ko alam mo, alam mo, may mga nasa government natin na gusto kagad bida, no? Yung mga ganyan na sila ang parang akala mo may ginagawa ang ating pamahalaan, no? Na kaagad merong resulta. Yung mga panawagan natin at ng iba nating mga kasamaan sa media, at of course yung panawagan ng mga Pilipinos doon, sa akala mo may reaksyon kaagad na ganyan kabilis ang ating pamahalaan, ano? Pero meron naman palang mga flights pa rin na pinag-iingat lang. Kasi kanina nang pinapanood ko yung sa TV, yung doon sa Israel, meron parang airlines na lumilipad pa rin yung mga nag-evacuate ng mga iba doon, ng mga American citizens, no? Meron pa rin yung mga charter siguro ng mga eroplano yan na kaya naglalakas loob na. At ang Iran naman, hindi naman niya tinatarget yung mga airlines Wala naman silang doon sa mga airlines at wala naman silang anti-aircraft missile. Kaya pwedeng maglipad ngayon talaga ng mga airlines sa mga naturang lugar. Yun na nga, ang problema kasi dito, Dr. Jeno, hindi ko lang kung nakikinig na kasama natin yung ating mga technician ngayon dyan sa stasyon, no? Bigyan nga natin na mga kapatid ng balakpak itong mga pansahe na ito na patuloy na tinutulungan ng kanilang mga mga citizens o mga citizens nila na makabalik sa kanilang mga bansa o mga lugar. Tama yung sinasabi mo, Dr. Jay, no? Yan, balakpakan ko, no? Ito kasing ewan ko kung sino nagsabi nito, medyo nakakasuya. Sabi yata nitong isang opisyal na ito, wala daw nakakalanding, wala daw nakakalipad na aeroplano doon sa lugar. Parang mali naman po dahil kanina lamang may nabasa ako, Dr. J, mayroon parang 100, kung di ako nagkakamali, parang 171 na na inakot itong isang Spanish military aircraft na para Dr. J, Airbus 332 malaki aeroplano ito. Nakalipad nga po ito nahakot. Babasahin ko na po sa inyo ito'y nabalita mismo sa sa Doha.
na sabi dito, yung Spain daw, nag-evacuate na 171 na kanilang mga nationals from the Middle East. No? Tama. Napanood ko rin kanina yan. Kaya nga ito ba yung sinasabi ng isang opisyal natin na ano daw? Ano ba yun? Napapakamot ako sa ulo. Alam mo, Doktor, ang isa na problema talaga dyan. Ang logistics, no? Ang pera, sana yan. Hindi ganun kadali at kamura na mag-evacuate ka ng mga kababayan natin na nasa mga naturang lugar. Ano? Isipin mo, kung totoo yung sinasabi nila na figures na 2 million plus ang mga andyan, ano ang gagawin mo na pag-evacuate yan? Mabuti kung 2,000 lang yan o 20,000. Pero 2 million na mga, sila sa kanila mismo nagagaling yung numbers of Filipinos sa mga lugar na yan, no? Hindi naman sa atin nagagaling yan, pero nababasa natin na sinasabi ng gobyerno natin na mayroong 2 milyon na mga Filipinos na nagtatrabaho dyan. Hindi ko maubos isip kung paano mo evacuate yung 2 milyon ang problema nga, Dr. J, no? Medyo parang tumataas yata yung blood pressure. Huwag na natin pag-usapan, Dr. J, yung 2 milyon na mawawala ng mga i-endorso nitong kung sino-sino itong mga politiko kung kabagal-bagal kumilos, no? Pero sa totoo lang, yung pag-usapan na lang natin, Dr. J, yung 2,000 na nagre-request na, sila mismo nagsasabi, gusto na ho namin umuwi. Kaya lang po, biglang sasabihin natin, wala kasing nakakalipad na aeroplano. Paano tayo niyan? Paano na po gagawin ng 2,000? Sila na po ang nagsasabi. Kung baga, siguro, Dr. J, halos lumabas na siguro yung puso niyan sa kaba, no? Matitip. Yung dapat ang unahin na po natin. Tapos wag na ho tayo, kung totoo man yung sinasabi dun sa isang post ng mga residente ng UAE, kung totoo ito, no? Kung totoo po ito, no? Hindi po namin sinasabi totoo ito. Wag na ho tayong wala na hong panahon ngayon para magpapogi. Ang gusto namin malaman, katulad nung iniwan namin na tanong noong Miyerkules, ano ho ba ang gagawin natin? Tama po ito sabi ng Dr. J, 2 milyon ito, 2 milyon. Hindi mo natin pag-usapan yun, mga sir, mga ating mahal na Pangulo, na natin pag-usapan yan, ating mga opisyal ng mga ahensya na dapat nangunguna sa pag-asa sa ayos ng mga ng mga residente at mga nationals natin, no, na mga Pilipino diyan sa UAE, no. Yung 2,000 na lamang po, ano ho ba talaga ang balak natin? Ngayon ho nalaman na ho ng bansang Pilipinas, nalaman ng mga Pilipino na nakakalipad naman ho pala yung mga eroplano doon. At si Dr. J na ho nagsabi, hindi naman ho ito pinakikialaman ng Iran, hindi naman ho nila tina-target itong mga eroplanong ito na most probably, Dr. J, no, ako ang tatanungin mo, I am sure may mga tao rin ang Iranian military sa mga lugar na ito at alam din nila na may mga nangyayari. Bakit kung hindi natin subukan? Huwag na ho muna tayong para ho natin para ko kasi nagtanong kung magkano ho ba ang sardinas, tapos ang sinabi mo yung 1,000 at wala ka ng pagkakataong bumili ng sardinas kasi sinabi mo 1,000 piso ang isa. Baka pwede naman ho natin planuhin o ayusin o magkaroon na ho kayo ng isang masaayos na plano para ho ma-evacuate itong 2,000. At ang Department of Migrant Workers, at yung OWA, ano ang plano nila? Dapat sabihin lang sa taong bayan para naman mapanatag ang loob ng mga pamilya ng mga andon. Kasi tingnan mo, Dr. Ar, kung gaano yung kaba anong kaba ng pamilya na sa Pilipinas, kung yung anak mo, kung ando nagtatrabaho, asawa mo nagtatrabaho doon sa example sa Dubai, gaano ano ang pag-aalala mo, ang gobyerno natin hindi mo alam kung may gagawin na hakbang para matulungan itong mga kababayan natin na nagtatrabaho doon sa Dubai o sa iba pang mga lugar doon sa Persian Gulf,
yung mga tinatawag na golf country. So yan ay dapat ipaalam nila, ano ba hakbang, ano bang gagawin namin, o ito yung gagawin namin para ang inyong mga pamilya doon matulungan namin. Wala tayong naririnig eh. Ang naririnig ko lang, Dr. J, impeachment eh. Puro kayo impeachment eh. No? Wala. Wala naman kayong aasikasuhin kundi impeachment. Abay, sige 2,000 Pilipino. Ito ang tandaan nyo. No? Balik, huwag na natin sabihin, Dr. J, 2 milyon. Tandaan nyo. 2,000 Pilipino na nagre-request na ang mga pamilya ho nila dito, ang tamang salita, helpless sila. Helpless. Wala po silang pagkupa, wala po silang resources, wala po silang paraan, wala silang eroplano. So hindi na po ito usapan ng 2 milyon, 2,000, pero tandaan niyo po, no, sa ating mong magigiting na mga mga kawani ng gobyerno, mga politiko, congressman, senador, tandaan niyo po, yung 2,000 ito, at tandaan niyo po, ito ho ay hindi lamang maaring maging 2 milyong boto o magiging 10 milyon boto. Dr. Jane, pinag-usapan nga natin, no? 2 milyon, meron niyang membro ng pamilya na maaaring bumoto rin, no? Na maaaring maging 10 million yan, yung voters na yan, yung 2 milyon. Pag meron na naman kung nasa sakripisyo ang buhay na OFW, Meron isa lang namatay doon. Ako dyan sa lugar na yan, Dr. J, it will not, hindi ho yan magiging 10 million. Baka ho maging, maging 30 million ho yung botong yan mawawala ho sa isa. Meron na nga namatay na isa, no? Doon po sa Tel Aviv data yan, o sa Israel. Meron na isa. Pero yun, mga collateral damage yan, na natamaan ng shrapnel, no? Pero alam mo, yung nararamdaman ng ating mga kababayan doon sa mga naturang lugar, yung kaba na tuwing tumunog yung sirena, mayroon narinig ka na pumuputok malapit sa inyo, ang isang problema dyan, yung stress, di ba? Yung magkaroon ka ng hypertension dahil wala kang tulog, natatakot ka matulog dahil baka mamaya biglang may lumapag na bomba malapit sa inyo o sa building na kung nasaan ka laroon, So yan ay hindi natin po ma-quantify kung gaano kalakas ng stress ng mga kababayan natin doon sa naturang lugar, Dr. R. Tama yun, Dr. Dino. Yun nga, ang salita dagdagan natin, helpless sila at stress sila. So yun po ang pakiramdam ng mga Pilipino natin, ng mga OFWs natin na nandun sa mga lugar na yun. Yung 2,000 ho na nagre-request, iuwi nyo na ho kami, mahal na presidente, ating mahal na na DMW, iuwi niyo na po kami, ating mahal na mga opisyal ng OWA, iuwi niyo na po kami, 2,000 po kami. Kami na po mismo ang nagsasabi na gusto na ho namin umuwi kasi Dr. J, inalitulad ito sa mga lugar na nababaha mismo at nababagyo. Minsan pahirapan pa yan ng pagpapalikas, di ba? Pero itong mga sila na mismo nagsasabi, nagpalista siguro sila doon sa kanilang mga doon sa mga embahada natin doon sa lugar na kung saan kung mga gera na ito, no? Nagpalista sila, gusto na nilang umuwi. Ano ang gagawin natin, mga ka-perks, no? So, antayin po ba natin na meron na naman masakripisyo na Pilipino diyan sa lugar na yan, no? So wag ho iba ang asikasuhin, no? Ang mga mahahalagang po ngayon ay hindi lamang yung impeachment ng Vice Presidente, no, Sara Duterte. Hindi po, wala pong halaga yan sa ngayon. Ang mas mahalaga po yung buhay ng mga Pilipino at yung mawawala sa inyong boto, no? Kayo po, hindi na kayo boto, maniwala ho kayo sa akin. Pag meron mo nasakripisyong buhay uli dyan, wala na ho kayong boto. Bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po ay alas 12:30 ng Biyernes ng hapon.
at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa PBS DWID, 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Alam niyo, Dr. R, napanood ko may nag-comment na isa eh. Sabi niya, ba't di gamitin yung mga buhaya submarines natin? Nakita ko yan, Dr. J. Nakita ko yan. Nakita mo ba yan? Oo, nakita ko yun. Merong litrato yun. Merong litrato yun sa Facebook. Maganda ho itong mga buhaya sa submarine. Mga buhaya submarines daw ang sinasabi. Mga amphibian dito, pwede ho sa lupa, pwede ho sa tubig, no? Sino kaya yung mga mga kapitan, no? Ang tawag dito sa mga ewan ko kung sino, nagmamaneho ng mga submarino na ito, no? Ano kaya itong mga congressman ho kaya itong mga ito? Kaya nga, medyo na tayo ng sinabing gamitin nyo yung mga submarino ng buhaya. Ha? So, siguro ang ibig sabihin nila yan, yung pera na napunta doon sa nawala sa kaban ng bayan is more than enough para mapauwi yung ating mga OFW, no? At matulungan sila pagdating pa dito sa atin sa Pilipinas, matutulungan sila magkaroon ng kabuhayan, no? Kasi iyan ang isa sa concern ng ating mga kababayan na yan, at pag pinauwi sila sa Pilipinas, anong trabaho nila? Diba? Yun ang isa din eh. Totoo yun, Dr. J, no? Dapat naman kasi siyempre pag nagplano ang ating gobyerno o itong mga ahensyang ito, may kaakibat din yung yung ibang ahensya para naman po masaklolohan naman po itong mga mawawala ng trabaho. Kung sakali po na tuluyan na po natin na gawin na i-repatriate itong mga ito, Dr. J, no? Ganun ang gagawin ng gobyerno. So, pagdating rin nila dito, no? Siyempre po, hindi lamang po natatapos yan doon sa mga ahensya na nangangalaga doon sa kapakanan ng mga ating mga OFW sa abroad. Ito po siyempre pagdating nila dito, meron po dapat siguro tayong meron po siguro tayong mga programa para sa kanila para ho hindi naman rin po sila sila napakasaklap po ito, no? Napakasaklap po ng mangyayari sa kanila. May mga anak na nag-aaral itong mga to, Dr. J, no? So wala na silang pambayad sa tuition, no? Siyempre hindi lamang ito, yung halos usually ang hanap buhay ng mga pamilya dito ay nakaasa doon sa hanap buhay ng OFW na nasa United Arab Emirates, so nandun sa mga lugar na kung saan ay nagkikira ngayon. So dapat talaga to, Dr. J, no? Isang medyo medyo comprehensive na programa kung sakaling mag-umpisa po tayong mag-repatriate ng ating mga OFWs. At hindi lamang ito, Dr. J, no? Kaya nga sinasabi mo, dapat magbigay na sila ng plano. Dahil ito po, no, napakasimple. May mga, tama ba, Dr. J, no? May mga para mga oil depot na kanila na rin sinasama doon sa doon natatamaan na rin yata ng missiles ng Iran. So kung gayon, may marami nawawalan ng trabaho diyan. Marami tayong magagaling na inhinyero na nagtatrabaho diyan sa mga oil companies diyan sa mga lugar na yan, Dr. J, ha? Madami tayong mga hindi lang engineers, no, kundi pati mga ordinaryo ng mga workers dyan, at lalo na sa Saudi Arabia, napakarami pa rin ng OFWs natin dyan na nagtatrabaho sa construction industry. So yan ay, alam mo, yun ang problema nga natin dahil ang laki ng epekto niyan sa ekonomiya natin. Pag yung mga iyan ay mawalan ng trabaho, kung tatagal ang gira na sinasabi na baka abutin ng mahigit sa 1 buwan, 2 buwan o 3 buwan, walang nakakatiyak kung hanggang kailan. Dahil ang nangyayari dyan ngayon, ayaw ng Iran na magkaroon po ng ceasefire. Dahil galit na galit sila doon sa nangyari na namatay ang kanilang Ayatollah Ali Khamenei, binumba ng Israel at ng Amerikano. Doon sila galit na hanggang mayroon silang missile, gusto nila pulbusin itong Israel. Ayun namang sa mga Dubai na yan, ang kanilang sinitira dyan yung mga military bases lang naman at mukhang tapos na.
nasira na yung mga military bases ng mga Amerikano, no? Diyan sa Qatar, diyan sa paano, no? Sa Dubai na yan, sa Bahrain. So, maaaring mayroong ligtas na kaunti ang ating mga kababayan dyan dahil wala na silang, hindi na masyadong binubumba ng Iranian. Ang kanilang focus ngayon ay nasa Israel na gusto nilang pulbusin ng Israel. Dr. Aaron. Yes, na Dr. J, no, naisip ko lang, no, kanina lang na nakita ko na ang napipintong presyo ng ating diesel at gasolina ay magsasayaw between 80 pesos, no, in the coming weeks. Most probably, Dr. J, next week na kaagad yan, no? Aba, parang i-extinct na naman ang mga kalye natin, aba, tataasan yan. Marami na namang hindi makapagamit na kanilang mga sasakyan, magmamahal ang gulay, magmamahal ang consumer goods, magmamahal ang karne. Dr. J, no? Alam niyo naman po, yung gulay natin, marami po nanggagaling dyan. Kung hindi po sa far south, mangyayat nanggagaling po yan sa Baguio. Aba, hindi mamahal na naman ang ating gulay. Medyo nakahinga-hinga na nga, Dr. J. Mga 2 weeks ago, namalengke ko dito sa isang bagsakan, no, ng bayan, no, dito sa south, ano. Bumaba na nga ng 80 pesos yung talong. From 300 pesos nung Pasko, no? 300 pesos madam yun, Dr. J, no? Aba, nakahinga-hinga na rin tayo sa sili, no? Na dating 1,000, aba, ngayon parang ano na lang yata, parang 120 na lang, no? So marami ka na magbibiling sili. Ngayon, babalik na naman tayo sa ganyan. Yun yung sinasabi ko, Dr. J, sana po doon sa ating mga namumuno, ganoon din sa mga ahensya ng gobyerno medyo no, Dr. J, no, medyo parang kumbaga talagang medyo malaki tong web na to. Maraming interconnected dito na ahensya ng gobyerno. Bakit po kaya, no? Alam na ho natin na may pinto yung pagtaas ng gasolina. Alam niyo naman ho, itataas ang presyo ng bilihin. Ano na ho ang mga natin? Baka naman ho pwede na ang atin ng trabaho ay aktibo at hindi reaktibo. Nakakaranas na ho kami ng mga gobyerno na active, na active lagi, na lagi forecasted nila. Meron na silang mga solusyon, no, in place. Iwag naman ho kayo ang nangyayari sa atin ngayon, parang most open than not, parang nagiging reactive na lang tayo, no? So, ang tawag dyan, may tawag dyan, sa mga pamahalaan natin sa ngayon, yung tawag dyan sa ganyan, yung tinatawag na meron silang AIDS. May AIDS? Oo. AIDS? AIDS, so alam mo kung ano ibig sabihin ng AIDS? Yun nga ano ba yun, Dr. J? Di managin mo nga. As if doing something. Kung ganyan ba May mga AIDS yan. Matagal na wala pang gamot yung AIDS na yan Wala. As if doing something, kunwari, may ginagawa sila. No? At alam mo, yung credit grabbing, isang sakit din lang mga nasa pamahalaan yan Yung credit grabbing, na kunwari sila gumawa. Yun nga. Sana hindi totoo yung Dr. J, yung nabasa natin na na sinasabi ng isang residente ng UAE, hindi daw tayo, hindi daw gobyerno natin yan, no? Pero sa totoo lang, Dr. J, nung isang araw, meron akong kaibigan dito sa Qatar Airways, no? Parang ang tumutulong sila doon sa mga gustong umuwi sa kanilang mga bansa, no? Tumutulong itong Qatar Airways, no? So most probably, yung sinabi nung residente ng UAE, ako yung nagsasabi na ito totoo, hindi ko sinasabing ito totoo, no? Dahil ito lang man isang komento. Pero yun ang nakakainis kasi doon, Dr. J, may picture pa tayo. Yun ang may sakit na AIDS. May pa-picture, may press release, no?
na grabbing, yan ang mga simptoma ng may AIDS. Sa pamahalaan, may AIDS yan, AIDS mga kababayan. So yan ay as if doing something yan ang mga ano na yan. Parang may ginagawa. Parang itong panahon na to, no? Yung panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Parang maraming may AIDS, Dr. J. Marami talaga. Hindi lang, alam mo, lahat ng mga administrasyon may ganyan. Pag hindi alam yung gagawin, pupurma, may sakit na AIDS yun. Yung credit grabbing, ako yan, ako gumawa niyan, ako para na, alam mo yung optics, di ba? Yung may pakita sa taong bayan, ako may ginagawa kami ay busy dito. No? So yan ay, alam mo, matagal na natin sinasabi yan, marami sa gobyerno natin may AIDS. Ang problema pa natin dito, Jay, no, yung optics na sinasabi mo, itong mga mga media na yung mga ibang media, no, at marami din na ibang influencers, no, sa social media, no. Ba, ina-type nila yan. Yung may mga AIDS, no, yung mga merong tingin nila parang pinalalabas yung meron silang ginagawa o alam nila ang ginagawa nila kung sa totoo lang meron yata isang diyan sa parang isang kawanin ng ng kung sino nangangalaga din sa mga sa mga sa mga proyekto ng gobyerno na yung mga struktura, mga tulay, no? Parang yung isang mama na yun, parang panay lang ang optics, parang di ko maintindihan kung ano ba nang lagay nun sa buhay niya, Dr. J, no? Panay lang ang optics, panay ang pa-picture, hindi ko alam kung meron na ba itong nagagawa o sana alam niyo naman na yung itong ahensya nito doon ang galing yung yung mga flood control. Baka sana naman yun ang ginagawa niya, no? Get to the bottom of it. Alam mo, Dr. Aro, ang simptoma ng AIDS na sakit, patinding yung sakit na yan Ang simptoma niyan, kunwari, pupunta doon sa isang project, no? Itingala, magtuturo, kunwari, turo sa kanan, kunwari, parang alam yung engineering design, at kung ano, turo dito, turo doon. Pero pa yata patingin-tingin sa plano yan, di ba? May sakit na AIDS yan. Kahit mula sa barangay kapitan, mga barangay kapitan, mga mayor, congressman, governor, senador, at lahat yan. Pag makita mo na yung mga public official na nagtuturo, may sakit na AIDS yan. Mahirap mabutin yan. Patingin-tingin pa sa plano yun, no? Tapos pag patingin-tingin pa. Nandiyan na yung camera, saka yung shotgun mic ng ng mainstream na nagko-cover sa kanila pa. Tanong-tanong yan doon sa kung sino nangunguna doon sa proyekto. Kung yari lang, hindi naman marunong sumunod. Hindi naman marunong bakit ng proyekto yan. Hindi naman marunong bumakit. Hindi nga nila alam kung anong ibig sabihin ng BOQ. No? Yeah. Nakatatawa ako dahil alam mo, yung may isa dyan na government official na mukhang haggard pag tinignan mo yan, pag mga na-interview, pag pumunta doon sa mga public works na ginagawa, turo dito, turo doon, hindi naman siya engineer, no? Nakita lang na dismaya siya. Pero yan ay pulos, may sakit na AIDS yan, mga ganyan. Wala namang nangyayaring konkreto Tinuro mo lang, hindi mo naman ginawa. Hindi ba? Yung kung sino ang nagkamali doon, kung sinong may tiwali doon, yung mga kumuha nagnakaw doon sa pundo na yan, hindi wala naman kayong ginagawa Pulos lang purma. Yan ay may sakit na AIDS yan. Sa Senado, meron ganyan. Sa Senado. Ang problema, Dr. J, itong mga to, itong mga kasama natin, mga kapitbahay natin, mga
ano no, mga reporter din. Ang nire-report nila puro kapugian lang nito mga taong to hindi sabihin yung katotohanan, no? Kami ho dito, sasabihin ho namin kung di marunong bumasa ng plano to, totoo naman po, no? Totoo. Kaya paano ako magpapagawa ng bahay, no? Paggawa ko ng plano, hindi ko maninalam kung ano ba itong 2.31 meters na to, ano ba talaga sukat niyan, ano ba yan, no? Kasi di ba, iba-iba yan. Metric at merong English na na panukat, no? Iba-iba yan. Merong tinatawag na bill of quantity, meron ding bill of materials, no? Hindi ko alam, no? Kung naiintindihan itong mga kawanin na to o mga politikong ito, no? Mga paturo-turo, pagturo pa minsan sasakit na yung kilikili kasi inaantay na makuha ng picture nung reporter o nung photographer para meron sila pang press release. Kaya forma lang yun. Pulos forma yun kasi yung ipapost sa social media yan, ipapost sa Facebook, ipapost sa YouTube, ipapost yan sa internet, no? At makikita na nagtuturo doon, akala mo alam na alam yung trabaho, no? At alam mo, yun ang magaling sa atin, sa mga opisyalis natin, yung pagtuturuan tuturo dito, katulad na natatawa ko dito sa ginagawa nilang impeachment case laban sa kay Vice President Duterte. Isipin mo na niwala sila dito sa isang convict na bibigyan daw siya ng 1 billion pesos para malahimik, no? Na wag maging witness laban kay Sara Duterte, no? Natatawa ka dahil kahit anong ubos ng isip mo, saan kukuha si Sara Duterte ng 1 billion pesos na ibibigay sa kanya? No? So, totoo yan kahit yung 18 soldiers na yan, Dr. J, hindi naman nasama yung pangalan dyan ng Vice Presidente Sara Duterte. Wala. Wala Itong si Madriaga na convict ata yan, nasa loob ng Muntinlupa yan, na siya daw ay bagman ni Sara Duterte, no Vice President. At inaabutan daw siya ng, sabi ng abogado niya na 1 billion pesos daw ang tuhol para huwag siya mag-witness, no? So yan ay mga kabalbalan yan na yan. Hindi ka talaga maniniwala diyan. Iwan ko kung ikaw ay bubo, palagay ko maniniwala ka. Pero alam mo, tayo mga Pilipino, we are aware of what is happening to our country right now, ano? At gising na ho ang mga Pilipino kung ano talagang nangyayari sa bansa natin, ano? Huwag niyo hong sabihin na ang kaming mga Pilipino ay mga gago. Sasabihin ko ng diretsahan, ano? Na para tayong akala nitong mga nasa kapangyarihan na kayang upuin tayo ng mga Pilipino. Hindi na ho, gising na ang bayan. Nag-aantay ang bayan natin, nag-aantay ang mga Pilipino, ang taong bayan. Kung ano ang susunod na hakbang diyan sa mga isiniwalat ngayon ng 18 na Marines na yan. Kung hindi naman Marines lahat yan, pero yung mga sundalo na yan na inilagay sa panganib ang buhay nila at ng kanilang pamilya para maipaalam sa taong bayan kung ano ang nangyayari. Yung mga sasabihin nila ng mga deliveries ng mali-malitang pera na yan sa marami nating mga government official. Dapat yan ay imbestigahan ng gusto yan. Huwag sabihin, huwag i-dismiss na yan ay ang sinasabi nga, yung may 4 doon na may mga kaso ng murder, meron pa. Sinisiraan Alam mo, Dr. R, pag nag-umpisa na nananira yung inaakusahan, ibig sabihin, totoo ang bintang. Ganun lang yan Dr. R. Oo, totoo yan. Hanapan mo naman siya yung kalaban mo. Sa totoo lang, Dr. J, ganun rin naman yung gagawin ng nag-aakusa. Pero pag inaakusahan, medyo naghahanap ng way out, Dr. J. Malimit po, mga ka-true doctors, hanapan ng mantsa itong taong nag-aakusa sa kanila. Totoo lang, Dr. J, kahapon lamang meron na akong kausap na na medyo mataas ang katungkulan ito doon sa isang simbahan, Dr. J. Na sila ay very vocal.
doon sa kanilang sa kanilang stance na laban dito sa nangyayaring flood control scam, no? Yung mga basura na ito. At sa totoo lang, sabi nitong elder na ito, talagang hindi gusto ng simbahan na ito ang nangyari. At alam daw nila, hindi dahil hindi nagsasalita ang mga miyembro nito, ay alam nila kung sino ang talamak na magnanakaw sa gobyernong ito. Alam nila, Dr. J, alam nila, pinangalanan pinangalanan sa akin ang kaakibat nito, Dr. J, ang kanyang sentimiento ay pahirap na tayo. No? Pahirap ang buhay ng mga Pilipino dahil sa mga talamak na pagnanakaw na ito. Pero tama yung sinasabi mo, Dr. J, hindi ako mismo, hindi ako tanga. Alam ko kung sino magnanakaw sa inyo. No? Pero kami naman po ay naniniwala na ang dapat ay makita ang katotohanan. Kaya po kami ay hindi naman po guilty, hindi naman found guilty ng isang korte, no? Hindi naman ho namin rin masisigi na guilty kayo. Kaya naman po, kung kayo ho ay inakusahan, mas maganda ho kung ikaw, Dr. J, pag inakusahan mo ako nagnakaw ng Jollibee, no? Kaya kakasuhan kita para doon tayo magpresentaan ng ebidensya sa korte. Kaya nga, ang nangyayari kasi dyan, pagka yung doon sa mga affidavit na yan ng 18 na yan na sundalo ng mga tauhan ni Saldico, ng mga retired soldiers yan, tauhan ni Saldico na nagpapatunay sa kanilang affidavit na nag-deliver sila sa different personalities. Pagkatapos, yung maging reaksyon katulad ditong si Senator Lacson, sabihin ko na yan ay baka maging circus lang pag nag-inimbestigahan niya, no? Baka maging circus lang. Alam mo, hindi tama yun, yung sasabihin mo, Senator Lacson, na circus lang. Dahil andyan ho kayo ang Blue Ribbon Committee chair ba? Pag may mga aligasyon na ganyan, para malinis ang pangalan ng mga involved doon na nakalagay sa listahan, the best thing na magagawa niyo ho, kung wala ho kayong pinagtatakpan, imbestigahan nyo. Yun lang Wala namang ibang kwento Wala akong nakikitang diferensya kung imbestigahan niya. Kung yun naman ay hindi totoo ang sinasabi nitong mga 18 na yan, ay may karampatang kaparusahan naman yung pagiging nagsisinungaling at yung nag-aakusa, no? Hindi naman gano'n na ibaliwala lang nila na yan, wala yan. Kasi yung iba dyan, may mga kaso na murder yan, yung iba dyan na dishonorably discharged. Pag ganyan na ho ang argumento ng tao laban doon sa nagpahayag ng mga affidavit nila, talo na sila. Ibig sabihin yan, may pinagtatakpan. Talo na yan. Kasi ang ginawa mo, inaatake mo na yung kredibilidad at personalidad ng tao na nag-aakusa sa inyo. Alam mo, Dr. J, tama yan, no? Kung ako, no, aking opinion, kung ako kay Senator Lacson, ako'y mababa na lamang muna bilang Blue Ribbon Committee Chair. At kung ako rin ang tatanungin mo, Dr. J, ako, para sigurado na kung ang tawag nga doon, pitpitin mo itong mga nito, no, yung mga itlog ng pugo nito. Mas maganda na abogado ang nakaupo dyan sa Blue Ribbon Committee na yan para alam yung mga tanong na alam mo, yung well-crafted yung mga tanong at alam niya kung ano dapat yung mga itanong dito sa 18 ito kung nagsasabi man sila ng totoo. Napakarami nitong pinangalanan, Dr. J, no? Hindi biro ito. Sa totoo lamang po yung sinasabi niya pa script. Napakahirap kung gumawa ng script ng 18 tao, no? Ako, Dr. J, alam mo naman, ang isa sa aking hanap buhay ay nag-o-organize ako ng mga yung mga corporate events, pati yung mga paglo-launch ng mga bagong produkto din sa merkado, no? Halo-halo yan. Telecoms man yan, consumer man yan, no? Ginagawa ko yun, Dr. J. Kung napakahirap po mag-manage ng multiple people na sa isang script, napakahirap po niyan. Dahil pag hindi po talaga yan, hindi ho nila binasa script at hindi nila pinag-aralan, pagdating ho doon sa queue ng isa, sasabit ho.
Kaya nga, namin sa inyo, iimbestigahan nyo. Dahil kung hindi nyo iimbestigahan, ito lamang po, talagang magiging circus lalo. Madadami nyo ang Tama. So dapat to, imbestigahan nyo. Ngayon, kung hindi nyo gustong imbestigahan, kung ako kay Senator Ping Lacson, dahil siya na pangalanan naman, napangalanan talaga siya. Senator, baka ho gusto nyo, para medyo mas clean slate ho tayo, hayaan yung maimbestigahan at kung pamarapatin niyo po, baka sa aking opinion, ganun din parehas kami ng opinion ni Dr. Ting baka gusto niyo muna na ipaubaya ang chairmanship sa iba para ho ito maimbestigahan. Alam niyo yun, Dr. Ting, transparent, kasi baka magkakaroon kasi ng cloud of doubt pag siya ang mangunguna sa investigasyon. Alam mo, Dr. R, ang tao, mas madali mo maalala ang totoo, yung katotohanan. Ang kasinungalingan na nakakalimutan mo Hindi mo na alam kaagad yung pag nagsinungaling ka, pag tinanong ka na, hindi mo na matandaan yung pagkasinungalingan. Pero pag Hindi na totoo, nangyari sa iyo yun, di ba? Hindi nangyari sa iyo, hindi siyempre, di ba? oo, nangyari sa iyo Nangyari sa Experience iyo mo yan. yun. Tama. Yung nag-deliver ka ng pera na pinigay mo sa kay ganito, matatandaan mo yun. Ilan ang dinala namin. Kami pa nagbilang ng pera. So yun ay mas mahirap pag sinungaling kasi pag sinungaling ka, nakakalimutan mo. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, you will never forget the truth, yung katotohanan. Totoo yan, Dr. J, no? Medyo malapit-lapit na matapos yung ating oras, no, Dr. J. So, iiwan lang ako ng dalawang habilin dun sa ating gobyerno po. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sir, Mr. President, ano ho ba ang gagawin ng ating mga mga ahensya tungkol doon sa 2,000 na request na gusto na nilang umuwi? Pangalawa po, kay Senator Ping Lacson at sa iba pa pong mga senador natin, huwag ho nating hayaan na mawala po ang pagkakataon na malaman ang katotohanan sa likod ng mga legasyon ng mga soldiers na ito. Doesn't matter po kung anong background nila. Si Madriaga nga di ba, Dr. J, ginagamit ng witness, laban kay Vice Presidente. Paano ba naman gamit yung mga pagsalitain natin sa isang hearing, kung gagawin ito ng Pluribus Committee, itong 18, para malaman natin katotohanan, hindi lang yung Madriaga na ang sinasabi, magkabatch pa daw sila ng Vice Presidente sa eskwelahan, kung tama ba yung aking natatandaan. Paano ba naman na malaman lamang ko na kung sinasabi nga sa eskwelahan siya nung taon na yun, bata pa pala si Vice Presidente, Dr. J. Kaya nga, at wala na tayong oras, magpapaalam na tayo, Dr. R. Oo, maraming salamat po. Ito po muli si Dr. R. Kasama niyo po kami tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa The Truth Doctors on Air sa CBS TWAD 1098 kHz. Dito po sa AM. Kami po ay naka-live sa Facebook at YouTube. Magkita-kita po muli tayo sa Lunes. Okay, maraming salamat po sa inyong pakinig. Ito yung inyong lingkod, Jay Cortez, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS TWAD 1098 kHz sa inyong mga palapitan. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas